Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Naging matagumpay ang pagbubukas ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA na isang buwan na selebrasyon ng National Heritage Month o buwan ng mga pamana. Ito ay ginanap sa Angono Rizal kung saan nagkaroon ng pagsisindi ng mga sulo at ang pagparada ng mga higante at ang sayaw ng mga patio na kilalang tradisyon sa naturang lugar. Nagkaroon din ng mga programa at exhibit kung saan binuksan ang kauna-unang sama ng art gallery sa Angono. Sa mensahe ni NCCA Executive Director Dr. Eric Zerudo, binigyan diin na ang pambansang pamana ay pundasyon sa kinabukasan ng bansa kaya dapat itong pangalagaan. Ang bansang pamana ay isang pundasyon ng ating sama-samang hinaharap, kaya marapat lamang na ating pagtulong-tulungan ang pagpapaunlad nito. Mahalagang maunawaan natin ang pangangalaga sa pamana ay hindi lamang tungkulin ng iilan. Kaya naman bilang pakikisa sa selebrasyon ay pagpatuloy natin na naging talakayan kay Commissioner for Cultural Heritage ng NCCA na si Dr. Ivan Anthony Henares tungkol sa batas na nangunguna sa pagprotekta ng ating mga pambansang pamana. Ang recently po, may mga na-involve po mga accidents po sa ating mga cultural heritage, lalo na po dun sa recently sa San Pablo City, Laguna is may vandalism and then destruction po sa tulay doon na ginawa pa nung panahon ng mga Amerikano. So ano po ba yung masasabi ng komisyon sa mga ganitong insidente ng destroy of our cultural heritage? Siyempre, kailangan natin na mapangaralan ang ating general public, no, tungkol sa kahalagahan ng pamana. No? It really highlights the need really for educational campaigns to remind people what heritage is and why it's important for us, why we shouldn't be destroying it or vandalizing or demolishing to replace it with new developments. So, marami namang ibang lugar dyan na pwedeng tayuan ng mga bagong gusali, no? But you know, you look at our history, this is something that we can't replace, no? So kapag sinira natin ito, syempre nakakapanghinayang. Kumbaga ilang taon na yan nandyan, tapos masisira lang basta-basta kasi naisipan ng isang grupo or na i-vandalize, no? Syempre gagastos na naman ng gobyerno para ayusin yan, no? That's another thing that we need to take into consideration, na yung pagsasaayos niyan ay gastos din, no? So ano po ba, ayun nga po, may existing law po tayo na National Cultural Heritage Act po. Ano po ba yung mga key provisions ng batas na ito? Well, again, no, I would like to say that there are two sides to the policy. No? One is of course regulation and the other one is incentives. No? Sa regulation, syempre kapag grade 1 or grade 2 level property yan, hindi yan basta-basta pwedeng galawin. No? Kailangan mong kumuha ng pahintulot mula sa NCCA, particularly the Cultural Properties Regulation Division. So may mga procedure po tayo dyan. Kasi nga napakahalaga. Kapag sinabing grade 1 or grade 2, ibig sabihin, it's already a given that this building or this property is of national significance, no? Noong 2023 nang naisabata sa Republic Act No. 11961 na nag-amyenda sa Republic Act No. 10066 o ang National Cultural Heritage Act. Magalak itong tinanggap ng heritage advocates dahil mas pinalawak nito ang definisyon ng pamana at proteksyon. Kabilang na kasi sa mga protektado ng batas ay mga property at element na itinalaga ng UNESCO gaya ng World Heritage Sites, Intangible Cultural Heritage, Global Geoparks at Biosphere Reserves. So may mga may mga procedures. Kapag naman grade 3, meaning there's the presumption of a declaration, no? Actually yung sa presumed important cultural property, parang medyo grade 2, grade 3 yan, ano? So, kailangan pa rin natin ipaalam sa NCCA para matignan natin kung yung gusto ninyong sirain na property ay mahalaga pala, di ba?
Kasi kapag nasira yan, wala tayong hindi na natin kayang habulin yan. Pero syempre may mga penalties yan kapag sinira mo yan na walang pahintulot, no? But at the same time, may mga incentives po tayo, no? Gusto po natin tulungan yung mga owners. Like for example, kapag ang isang property ay grade 1 or grade 2 level, no? Kapag ikaw ay mag-coordinate with the NCCA, yung mga gastos for the restoration are tax deductible. No? So, if you pay for the restoration of a grade 1 or grade 2 level property with proper coordination with the NCCA, ito po ay pwedeng issue ng tax deduction na certificate, no? Na pwedeng gamitin sa meron din po tawag na yung sa local governments naman, although 3 pa lang ang meron ganito sa Pilipinas, ang naunang nagbigay nito ay San Fernando, Pampanga. Ang heritage structures ay pwede bigyan ng real estate tax exemption ng mga LGUs. So ang mga heritage owners sa San Fernando, sa Angeles City, sa Silay ay hindi na po nagbabayad ng amilyar. Alam ko sa Iloilo City ay may 50% discount sila kapag inayos nila yung historic buildings nila, no? So marami po tayong insentibo na pwedeng makuha sa heritage law at ito ay makikita sa bagong implementing rules and regulations, no, ng RA 10066. So, mag-focus naman po tayo sa mga specific actions that constitutes violation of this law. Ano po ba yung mga bukod sa pagkasira, vandalism? May iba po pinagbabawal under this? Well, again, no, demolition is a big no-no when it comes to significant heritage buildings. In fact, of all the heritage buildings, yung pinaka-stricto yung sa Gabaldon Law. Unang mga taon ng mga Amerikano na ipatupad ang Act No. 1801 ni dating Nueva Ecija Assemblyman na si Isauro Gabaldon para sa pagtatayo ng mga school building. Sila ay dinisenyo ng Amerikanong architect na si William Parsons na kalaunan ay tinawag na Gabaldon School Buildings. Dahil sa malagang importansya nito sa kasaysayan, taong 2019 nang pirma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11194 o ang Gabaldon School Buildings Conservation Act. Layo nito na ma-preserve ang mga Gabaldon School Buildings kung saan inatasan ng Department of Education o DepEd katuwang ang NCCA na bumuo na programa para sa pagtukoy at pag-conserve ng mga ito sa buong bansa. Base sa mga numero noong 2019, aabot sa 1,446 na Gabaldon Heritage School Buildings ang mayroon sa ating bansa. Kasi yung sa Gabaldon Law, kahit NCCA hindi pwede magbigay ng pahintulot para gibain ang isang school building na historic, no? Kumbaga naipasa yung provision na yan. So paalala lang dun sa mga ating mga principals, no, sa DepEd na kahit magpaalam kayo sa NCCA ay hindi nyo po magigiba yung Gabaldon buildings, meaning historic buildings in public schools kasi nga ito ay protected ng Gabaldon Law, no? But for the general public, buildings that are at least 50 years old are presumed to be important cultural properties and therefore bago natin ito mabigyan ng pahintulot para sirain, kailangan muna natin tignan kung ito ay mahalaga, no, sa bansa, no? There will be of course by petitions yan and then may determination of significance, no? Ngayon kung nakita na ay teka this is a very important structure, syempre may mga tayo doon, kailangan natin pag-usapan yung anong protection ang ilalagay natin diyan, but at the same time pwede na tayong mag-apply ng government funding, no? Ang maganda diyan, meron kaming nakuha from the OSG, no, the Office of the Solicitor General, na because of the heritage law, pwedeng pondohan ng gobyerno ang restoration ng private structures, mga bahay, kapag ito ay grade 1 or grade 2 level, no? Pero may mga kondisyon yan, kailangan may heritage agreement, no? So if you need support from the national government, kung kayo ay grade 1 or grade 2 level structure, pwede ho natin yan applyan ng funding sa GAA after a heritage agreement is signed between the owners and the NCCA, no? Pag napirmahan ng heritage agreement na yon, pwede nang hanapan ng pondo yan sa GAA, of course subject to the conditions of the heritage agreement that was signed between the private owners and the NCCA. So may mga cases na po ba na parang pinapayagan ng SSA, yung kunwari for example is madadamay construction, yung itong heritage site na to, may mga cases na po ba na pinapayagan siya ng NCCA? Meron, may mga cases in the past na
na binigyang pahintulot kasi hindi kumbaga iba-iba eh. It's really case to case kasi debate yan on significance, 'di ba? Wala namang black and white regarding what is nationally significant or not, no? Iba't ibang paniniwala yan, and we try to come up with the best decisions, no, on this. And so even within the experts panel, kasi may mga panel of experts yan, no, there is also disagreement, no? So hindi naman lahat they'd have the same opinion on the value of a certain property. So we've had cases na syempre makikita ay mas marami nagsabi na hindi naman kailangan. So may mga cases na ganun. So sa mga illegal naman po, ano po ba yung mga penal provisions na maaaring mapanagot sa Yun mga na nga. If you demolish a structure without permission or without consulting with the NCCA, may fines and jail term yan kapag kinasuhan kayo. So sana walang masampulan dyan, no? Alam ko maraming nagigiba na hindi nga naipaalam ng maayos, no? But once a case is filed, there are penal provisions. So may mga challenges po ba yung NCCA upon enforcing this law sa general public? Well, number one, it's a very small commission. Hindi siya tulad ng department na may mga regional offices. Kaya nga nagkaroon ng move ngayon na isulong ang Department of Culture. Kasi nga napakaliit ng NCCA bilang isang ahensya. At marami pa dyan sa mga NCCA secretariat natin ay mga contract of service employees, hindi madagdagan ng plantilla, no? So it's a very, as much as the NCCA would like to implement the law to the best of its, but it lacks the manpower. It's only offices in Manila, no? So imagine everything that's happening around the country, wala talaga nakakatutok doon. Kailangan pang lumipad ng secretariat para pumunta sa isang lugar. At ngayon, syempre may austerity measures pa tayo, diba? So hindi basta-basta napupuntahan ang iba't ibang bahagi ng ating bansa, no? So that's why we're pushing for the Department of Culture so that we can strengthen the implementation of these laws. So aside po sa mga man-made ganitong mga violations po is we talk about something naman na unexpected. Paano naman po ina-address ng Commission kapag if it involves environmental problems like mga bagyo and then nasisira yung mga heritage sites, paano naman po siya in-handle ng Commission? Well, the Commission of course has to respond to the destruction or damage of grade 1 and grade 2 level cultural properties if these are affected by natural calamities tulad nga ng mga earthquake, no? Mga volcanic eruption, no? Nagkaroon na rin tayo ng mga damage sa mga structures because of typhoons, no? And again, the big problem here, it's of course subject to the availability of funds, no? It's not cheap to restore a building. I mean, nung nasira yung mga simbahan sa Bohol, ilang daang milyon ang ginastos ng national government para maitayo ulit yung mga simbahan na yon, no? Kaya nga the irony of it all, part of the funds that was used to reconstruct the churches in Bohol was the travel tax, no? Because the NCCA gets 10%, no, from the travel tax, and TIEZA gets about I think 40 or 50%, no, of the travel tax, no? So these funds were used to restore the churches. So ngayon, kung mawala yon, no, I'm not saying I'm pro or against the travel tax, but what I'm saying is that we need to have another source of funding for the restoration of structures, no? Kaya nga mahirap, no? That's why I always say it's subject to the availability of funding. Kahit ako yung mangulit, no? Kahit gugustuhin ko, kasi while I'm commissioner, hindi naman ako part ng secretariat, no? At sila ay of course constrained by budgetary budgetary availability, no? So and alam naman natin kapag nangyari ang earthquake, nangyari ang typhoon, nangyari ang volcanic eruption, ito ay biglaan, 'di ba? So hindi siya naka-input doon sa General Appropriations Act, no? So kailangan niya nang tignan natin, how do we include in our national budget the provision for disaster response specifically for heritage structures, kasi yun ang isa sa mga kulang, no? And
sabihin natin, the community also need these heritage structures, no? Like for example, the churches, no? But sasabihin nila separation of church and state, but I just want to point out, we are restoring the structures not because they are religious in nature. We are restoring them because of their cultural value, because they are cultural treasures of the country, no? So yun yung doon, kaya gumagamit tayo ng pondo ng gobyerno. So, meron po ba kayong idea paano po siya nire-restore? Exactly appearance po ba yung nire-restore or just simply reconstructing it? There are proper methodologies for that. And of course, there are experts who are supposed to be responsible for ensuring that we are following the proper methodologies. Nagkaroon na tayo ng mga issues dati na hindi alam ng mga contractor kung ano yung mga proper methodology. Kaya nga itong bagong implementing rules and regulations natin ay may pinasok tayo na provision na yung mga contractors, no, kailangan may training sila, no, hindi sila basta-basta pwede mag-restore ng mga structure, may mga proof of concept dapat sila na may nagawa na silang mga restoration, at syempre pag doon sa audit, kailangan natin makita na tama yung ginawa nila. Nandun siya sa batas, pero again, because of manpower constraints, it's very difficult to implement this particular provision. But yes, there are proper methodologies. We do hope that we can improve the compliance with international conservation standards, no? Yun yung kailangan natin talagang palakasin dito sa Pilipinas. Ngayong buwan ng mga pamana ay nais ng NCCA ang pagbubuklod ng mga komunidad kung saan hinubog tayo ng istorya, tradisyon at pagkakakilanlan mula sa ating mga mayamang pamana. Paalala nito, ang mga pamana ay para sa ating lahat, kung kaya responsibilidad din natin itong ingatan at pangalagaan para sa mga susunod pa mga henerasyon. Kaya kung meron pa kayo nakikitang pinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itagdo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ito si Dustin Bard ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan!